Magandang araw po mga mahal na manonood. Mahalaga ang papel ng motorsiklo sa ilang pelikula, gaya ng ang pinakamabilis na Indian Scout ng 1,921. Isa rin itong pangunahing bida tulad ni Anthony Hopkins na gumanap bilang ang maalamat na taga New Zealand na si Burt Munro. Sa ibang mga pagkakataon, hindi naman pangunahing tampok ang motorsiklo, ngunit ito ay mahalagang bahagi. Halimbawa, upang ipakita ang astig at brusko ng karakter na nagmamaneho nito, o kaya'y upang dagdagan ang dating ng isang partikular na eksena. Mayroong isang kultong serye ng mga pelikula na tinatawag na Terminator. Hasta la vista, baby. 6 na pelikula na ang naipalabas sa sinehan at dito may sapat na oras para ipakita ang mga motorsiklo. Matagal mapagdebatehan ang kalidad ng seryeng pelikula na ito. Para sa akin, kinikilala ko lang ang unang dalawa, masasabi nating mga canonical na bahagi. Terminator noong 1984 at ang sequel na Terminator 2, Araw ng Paghuhukom noong 1991. Lumabas din ang mga motorsiklo sa iba pang pelikula. Sa madaling salita, bakit pa natin patatagalin? Nasa channel kayo ng Crash Moto at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga motorsiklo mula sa mga pelikulang Terminator. Magandang panonood sa inyo. Sa ating kwento, susundan natin ang pagkakasunod-sunod ng paglabas ng mga pelikula. At syempre, magsisimula tayo sa pinakaunang Terminator. Iyong pelikula na may madilim na atmosfera, neo-noir na Los Angeles at walang awang robot na mamamatay tao. Ang unang motorsiklo na makikita natin habang pinapanood ang pelikulang ito ay ang Japanese na scooter na Honda Elite. Diyan sumasakay si batang Sarah Connor tuwing papunta at pauwi mula trabaho. Ito lang ang tanging scooter sa review na ito. Dapat ding banggitin na pinili ni Sarah sa ayaw ko mang magtuno pa ulit-ulit isang medyo elite na sasakyan. Ang Honda Elite ay isa sa pinakasikat na scooter ng Honda at marahil mas kinakatawan nito ang panahon ng mga scooter noong dekada 80 kaysa sa ibang modelo. Inilunsad sa publiko ang unang modelo ng pamilyang ito noong 1983 at noong 1984 naman, nagsimula ang pagbebenta ng modelong 125. Ito ang kauna-unahang mid-size na 4 na stroke na scooter na may maraming bagong teknolohiya na hindi pa nakikita noon sa mga karaniwang scooter tulad ng retractable na headlight, liquid-cooled na makina, digital na instrument panel at marami pang iba. Ipinwesto ito ng Honda bilang modernong itsura, tampok na ika-21 siglo at pinakamahusay na scooter para sa pag-commute papasok sa trabaho. Ang elite na pamilya ng scooter ay ginawa hanggang 2010. Ibig sabihin, mahilig talaga si Sarah sa moda kaya pinili niya ang bagong modelo. Leche ka, gago. Samantalang si Arnold Schwarzenegger sa unang Terminator ay pinasakay sa isa pang kasing maalamat ding na motorsiklo mula sa kumpanya ng Honda. Ito rin ang klasikong motor na ito na sumali sa habulan na may inline-4 engine sa frame ng Honda CB700 at 50 modelong, 1972. Ang Honda CB700 at 50 ay isang legendary na motorsiklo at madalas tawaging unang superbike sa kasaysayan ng tao. Ang CB700 at 50 ay espesyal na dinevelop ng Honda para sa merkado ng Amerika. Noong 1967, nagsimula nang tumanggap ng mga kahilingan ang mga dealer ng kumpanya para sa motorsiklo na mas malaki ang makina. Sa ganitong laki ng makina sa Amerika, nangingibabaw noon sina Harley Davidson, ang mga Britanikong Triumph, Norton at BSA, ang Aleman na BMW at ang Italianong Moto Guzzi. Noong 1969 ipinakilala sa publiko ang hari ng mga motorsiklo at ang CB700 at 50 na siyang naging simula ng paligsahan sa laki ng makina at lakas ng mga Japanese Big Four. Noon, ito ang super motorsiklo, unang mass-produced na inline-4 sa civilian motorsiklo. 68 kabayo ang lakas, pinakamataas na bilis na 200 km kada oras, pati na rin mataas na antas ng kaginhawaan at magagandang preno. Ang mga katangyang ito, kasama ng presyong $1,475 ay nagbigay sa CB750 ng malaking kalamangan laban sa mga kakumpetensya, lalo na sa mga British. Ang motorsiklo ay ginawa sa loob ng 10 taon at ang kabuwang bilang ng mga lumabas mula sa linya ng produksyon ay lumampas sa 400,000. Dapat aminin na maliit lang ang papel ng motorsiklo sa unang Terminator. Mas naalala ng mga tao ang mga eksena sa pangalawang pelikula. Totoo, sa Terminator 2 Judgment Day, 1971, mas maraming modelong sasakyan at mas mahaba ang eksenang may 2 gulong. Ano ba yan, Tito Vova? Hindi naman sa baryo o sa moped lang.
Legendary ang habulan kung saan iniligtas ni Tiwalong Dan sakay ng Harley si batang John Connor mula kay 1,000 na nakatrack. Sa simula ng pelikula, nakuha agad ni Terminator ang motorsiklo. Malapit sa kanyang pagdating, may biker bar na pinasok ng maskuladong bida para maghanap ng damit, bota at motorsiklo. Kailangan ko ang iyong damit, bota at motorsiklo. Bago pumasok si Arnie sa bar, may mga motorsiklo na sa parking lot. At ang eksena mula sa pananaw ng robot na nagsiscan ng mga kadamitan ay nagpapaiwatig na pagkatapos ng damit, siguradong kakailanganin ni Tiwalong Daan ang isang sasakyan. Tingnan natin kung anong mga motorsiklo ang mga ito. Ang unang tatlo ay nasa harap ng sedan. Walang masyadong detalye na ipinapakita ang scanner. Ibinibigay lang nito ang mga pangalan ng brand at mga hindi maintindihang numerong pangalan ng mga modelo. Ang unang motor ay Harley-Davidson FXWG Wide-Glide. Yung pangalawa, kahit sinabing Yamaha ng Machine Vision, Harley-Davidson Shovelhead Custom Chopper ito. Ang pangatlo, pareho rin pero di ko alam ang eksaktong modelo. Sa likod ng sedan ay may mga Harley din. Sunod-sunod, FLHTC, Electra Glide, Fatboy at Wide-Glide. Sa pag-scan ng mismong motorsiklo na gagamitin ng robot mula sa hinaharap, nagkamali si Terminator. Sasakyan ni Arnie ang FLSTF Fatboy na modelo ng 1,900 at 70, isa pero tinukoy ito ng scanner bilang SLSTS 70 isa Fatboy. Ang paglabas ng motorsiklong ito sa ikalawang Terminator ay nagpasikat dito at ang benta nito ay tumaas ng malaki pagkatapos ng debut ng pelikula. Sa unang taon matapos ang debut ng modelong ito, nasa 4,500 piraso ang naibenta. Pagkaraan ng ilang taon, naging daan-daang libo na ang piraso nito. May ilang opinyon kung saan nagmula ang pangalang Fatboy. Ayon sa isang bersyon, ang pangalan ng motorsiklo ay tumutukoy sa Fat Man at Little Boy, dalawang atomic bomb na inihulog ng mga Amerikano sa Hiroshima at Nagasaki, Japan noong Agosto 1945. Sa tangke ng orihinal na Fatboy, may bituing may pakpak sa magkabilang gilid, emblema ng US Air Force. Sa bomba ng Fat Man, may dilaw na bilog na guhit at sa unang henerasyong FLSTF model, makikita rin ang dilaw. Ang disenyo ng solidong rim ng motorsiklo ay halos kapareho ng sa mga strategic bomber na B-29. C9 Super Fortress. Gayunpaman, ito ay isa lamang sa mga bersyon ng pinagmulan ng pangalan ng modelo na hindi kailanman kinumpirma ng kumpanyang Harley-Davidson at hindi rin nila ito pinabulaanan. Mas simple ang isang bersyon, tinawag mataba ang motorsiklo dahil sa hugis ng tangke. Sumama ka sa akin kung gusto mong mabuhay. Ang FLSTF Fatboy ay unang ipinakilala noong 1970. Tampok ng motorsiklong ito ang soft tail frame, isang sasis na may swinging arm bilang likurang suspensyon at nakatagong spring. Ang ganitong disenyo ay tumutukoy sa mga unang modelo ng Harley-Davidson na may matigas na pagkakakabit ng likurang gulong. Ang frame na ito ay dinisenyo pa noong 1976 ni Bill Davis, isang talentadong inhinyero, customizer at mahilig sa Harley-Davidson mula Louisiana. Matapos ang mahabang negosasyon, eksperimento at pag-iisip, ginamit ng kumpanya ang ganitong chassis noong 1984. Ang mga motorsiklo na inilabas noong unang bahagi ng 90 ay may makina na may kapasidad na 1,300 at 40 kubikong sentimetro. Ito ay ang bagong evolution na makina na pumalit sa luma ng shovelhead. Ang makinang ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang cast iron ay napalitan ng aluminyo, kahit na cast iron pa rin ang mga liner. Ang mas pinabuting paglamig at kalidad ng pyesa ay tumulong sa evolution ng makina na maiwasan ang tagas ng langis. 3 motorsiklo na Harley-Davidson Fatboy ang ginamit sa pelikula. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula, agad na napunta ang lahat ng mga motorsiklong ito sa mga museo. Isa ay napunta sa personal na koleksyon ni Iron Arnie at ang isa pang motorsiklo ay nakadisplay sa Hollywood Star Cars Museum sa Gatlinburg, Tennessee. Sa totoo lang, alam mo ba na nagkaroon ng problema si Cameron habang ginagawa ang eksena sa biker bar? Hiniling ng studio na wag na itong kunan dahil tumataas na raw ang budget. Isa sa mga boss kinausap si Schwarzenegger para kumbinsihin si Cameron, pero tumanggi si Arnold at sinabi, tanging isang KJ na taga-opisina sa studio ang magmumungkahi na tanggalin ang ganitong eksena. I'll be back. Ang ikalawang motorsiklo ang kasali sa habulan at ilang naunang eksena ay personal na motor ni batang John Connor.
Ito ay isang Honda XR 100R model, 1,900 at 70. Magaan na off-road na motorsiklo na may 4-stroke na makina na may 70 cc at 10 kabayo ang lakas. Unang lumabas ang modelong ito noong 1,985 para sa mga baguhang nagmomotorsiklo. Sa Amerika, sumikat ang ganitong motorsiklo sa mga kabataang lalaki. Ganon din si John at malinaw kung bakit ito ang angkop na motorsiklo para sa isang batang tulad niya. 20 taon nang ginagawa ang motorsiklong ito at halos di nagbago. Sa eksena kung saan pumaparada si Tiwalong daan sa paradahan ng arcade, mapapansin ang ilang motorsiklo sa likuran. Sa mga yon, nakilala ko ang Kawasaki Ninja 600 at Kawasaki ZZR 600. Ang huling importantang motorsiklo sa ikalawang Terminator ay ang motorsiklong pulis. Kawasaki KZ 1000, penang taong 1,984. Dito sumakay papunta sa gusali ng Cyberdyne ang likidong 1,000 na ginampanan ni Robert Patrick. Sa mismong motorsiklong ito, tumalon si 1,000 mula sa bintana ng gusali papunta sa helicopter. Kawasaki KZ 1000. P. Ito ay klasikong motorsiklo ng pulisya sa US. Noong unang kalahati ng ika-20 siglo sa US, lokal na gawa ang mga pulis motorsiklo, karamihan Harley Davidson at Indian. Sa paggusbong ng mga motorsiklong Hapones at ilang Europeo, noong dekada 60 at 70, sila ang naging mas pinili. Dahil dito, nakuha ng Kawasaki ang pwesto sa pagsupply ng sasakyan sa mga pulisya. Nagsimula ito noong 1,975 sa Z1 na 700cc at sa 1,978 inilabas ang KZ-1000C Police, isang espesyal na motorsiklo para sa pulisya na ginawa para makipagkumpetensya sa Harley. Ang pinakasikat na modelo ay naging KZ-1000P Police. Ito ay may iba't ibang maliliit na pagbabago at ginawa mula 1,982 hanggang 2,005. Ang motorsiklo ay para sa isang tao lang at kumpleto sa gamit para sa mga alagad ng batas tulad ng sirena, ilaw, radyo at mga kahon. Ngayon, talakay natin ang ikatlong pelikula, ang Terminator 3, Pag-aalsa ng mga makina, 2003. Sa pelikula, 2 motorsiklo lang ang ipinakita. Una ay ang 2002 Indian Chief na ninakaw ni Terminator mula sa pulis malapit sa veterinary clinic. Sumali ang motorsiklong ito sa habulan kasama ang crane. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, isang Indian Motorcycle Company sa pinakamalaking tagagawa ng motorsiklo sa US. Gayunpaman, pagsapit ng unang bahagi ng 50, sinalubong ng kumpanya ang dekada na may utang at hindi kinaya ang kompetisyon laban sa Harley Davidson, itinigil nila ang paggawa ng motorsiklo noong 1,953. At sa ikalawang kalahati ng 2010, binigyan ng bagong buhay ng kumpanyang Polaris ang tatak na Indian, isinakripisyo ang brand na Victory. Sa pagitan ng 1,950 at 2,010, iba't ibang negosyante at kumpanya ang nagtangkang buhayin muli ang maalamat na tatak. At sa isa sa mga ganitong pagtatangka, partikular mula 1,900 at 79 hanggang 2,003, ang Indian Motorcycle Company of America sa Gilroy, California ay naglabas ng ilang bilang ng mga motorsiklong Indian Chief. Noong una, gumamit sila ng clone ng Harley-Davidson Evolution mula sa pyesa ng SNS at kalaunan ay sariling disenyo ng makinang Power Plus na ang gamit nila. At ilang bilang ng mga ganitong motorsiklo ay naipadala sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Порядка. Ang ikalawang motorsiklo ay Triumph Bonneville America, minamaneho ng nakatatandang John Connor. Dito gusto kong banggitin ang isang maliit na hindi pagkakatugma. Si Connor ay namumuhay ng medyo magulong buhay, pero ang motorsiklo niya ay pinakabago. Ang Triumph Bonneville America ay nagsimulang gawin lamang noong 2002 at ang pelikula ay lumabas noong 2003. Ang modelong ito ay para sa merkado ng Amerika at iba sa karaniwang Bonneville dahil sa binagong sasis. Sa bersyon ng Amerika, pinahaba ang wheelbase ng 160 mm at sa kabuuan, mas sumaba rin ang motorsiklo. Ibinaba ang upuan ng 56 mm at ang anggulo ng pagkakiling ng steering column ay nadagdagan ng 4 na punto at 3 ika-10 degree. Binago ng mga pagbabagong ito ang klasikong British road bike at ginawang cruiser style na motorsiklo na akma sa mahahabang highway ng Amerika. Lahat ng pangyayari sa ika-4 na bahagi ng Terminator Salvation ay naganap sa hinaharap. Sa pelikulang ito, ang mga lumalabas na sasakyang may 2 gulong ay mga Moto Terminator. Dito, makikita ninyo ang maadang konsepto nito na may anthropomorphicong robot. Gayunpaman, ang naging panghuling konsepto ay naging iba.
Malinaw naman ang mga ito na armado ng mga machine gun at otomatikong dalawang gulong na makina ay ganap na bunga ng imahinasyon ng mga artist ng pelikula at ginawa gamit ang computer. Ibig sabihin, ang nasa screen ay hindi talaga konektado sa totoong mga modelo ng motorsiklo. Pero sa papel ng mga Moto Terminator, mga motorsiklong Ducati Hypermotard 1,100 ang ginamit. Permotard 1100. Totoong driver muna, tapos sa post-production, ginuhit silang Moto Terminator. Ang huling motorsiklo sa ating talakayan ay lumabas sa ikalimang pelikula na Terminator Genesis. Alam ng lahat na ang ikalima at ika-6 na bahagi ay sobrang gamit ng paboritong imahe mula sa mga naunang pelikula, imahe ng T-800 na ginampanan ni Schwarzenegger, mga kultong linya at pagbanggit. Идем, если хочешь жить! Nagpasya rin ang mga gumawa ng pelikula na maglagay ng pagbanggit pagdating sa mga sasakyan. Sa isang eksena, lumitaw ang Harley Davidson Fatboy. Ngunit si John Connor, hindi si T-800 ang nagmamaneho nito. Talagang nagbago ang takbo ng buhay. Sa puntong ito mga kaibigan, dito na nagtatapos ang aking kwento. Sinikap kong talakayin ng detalyado ang lahat ng motorsiklo na lumitaw sa serye ng mga pelikulang Terminator. Sana naging interesante ang kwento ko at may natutunan kayong bago dito. Paano susuportahan ang aking ginagawa? Sa totoo lang, alam nyo na ang lahat ng yan. Mag-like, mag-subscribe sa channel kung hindi pa, i-share ang episode sa mga kaibigan, at huwag kalimutang mag-komento. Anong Terminator movie ang pinakagusto nyo? At anong motor doon ang pinakaastig para sa inyo? Pwede kayong mag-suggest ng ideya ng episode sa comments. Salamat sa oras nyo, kasama si Crash Moto Channel. Hanggang sa muli!